Ituturing na isang warfare ang malawakan at organisadong pagpapakalat ng maling impormasyon para batikusin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang geopolitical analyst at si Angela Piñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa isinagawang pag-aaral ng Israeli tech firm Sayabra, lumabas na halos 1/3 ng mga accounts sa X na bumabatikos sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay geopolitical analyst Dean Domanhit, maituturing itong warfare dahil organisado ang pagpapalaganap ng disinformation at pagbebenta ng mga istorya na wala namang basehan. Paano naging kidnapping yun? Live broadcast ng Facebook ng iba't ibang followers ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kita lahat tayo sumunod sa pangyayaring iyon noong March 11. Pero yung konsepto, yung pananaw, di ba, na kinidnap at parang walang basihan, na patuloy pa rin, na hindi lang sa Twitter, but alam naman natin, nakita rin natin ito during sa Senate hearing na Sa halip na pag-usapan ng pag-aresto kay Duterte, mas mainam-ani ang talakayin kung bakit siya inaresto, ano ang kaso niya at kung sino-sino ang mga biktima niya. Bukod kasi sa sinasadya na impluwensya ng pananaw ng publiko, lumabas din sa pag-aaral ni na Professor Manhit na ang mga sangkot sa disinformation ay konektado sa mga grupo na nagpapakalat na hindi atin ng West Philippine Sea. bakit pareho ang nagpapakalat? Doon ako napapaisip. Ako, Ang malungkot ngayon, gusto pa nilang guluhin ang 2025 election. Bakit? Ba't nila gusto nakakagulo tayo? Sa katotohanan, nakakagulo ba tayo? Hindi lumabas tayo sa kalingay, tahimik. Git ni Manhit, dapat tindigan at pag-usapan ito dahil hindi aniya maganda sa isang demokrasyang bansa gaya ng Pilipinas na nangyayari ang disinformation campaign. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.